So, magandang gabi mga kakosa. Bali, ang gagawin natin ngayong video is pagtatari gamit ang 1 o'clock settings na asinta. So, kaya 1 o'clock settings kasi yung tari na gagamitin natin is nakadesenyo for 1 o'clock asinta. So, bago ko po sisimulan, disclaimer lang po. Bali, ang video na ito is nagbe-base lang, binabase ko lang sa experience ko sa pagtatari. So, kung ano man yung nakita nyo na maganda or hindi maganda, so, peace lang tayo. So, bago natin sisimulan, ito yung mga gamit na kailangan natin. Leather boots, paunan, sapin. Ikli lang yung sapin na ginagamit ko. Ito lang. Sapin, paa ng manok, dami, paa ng manok. Medyo parang na-polio na kasi matagal ko na itong ginagamit. And then, syempre yung ano natin, tawag na ito. Tapos, pagkit. Kasi, kaya always akong nagdadala ng pagkit kasi once na mag-start na ako magtari ng manok, talagang nilalagyan ko ng pagkit para make sure na talagang kakapit yung sapin natin dun sa paa ng manok. Ayan. Okay. So, simulan na natin. Ito yung paa ng manok. Bali, basic lang yung ginagawa ko. Hindi ko na pinapakomplika. So, dalawa. Yan dito sa baba. And then, lalagay na natin yung leather boots natin. Yung leather boots ko, nabili ko to sa Pacifica. Maganda ang klase. Ito. Yan. So, ngayon, yung ginagawa ko, kasi yung ginagamit ko na pauna na is yung malalaki ito. Para talagang paglapat mo sa tari mo, talagang ano siya, naka-center siya. So, yung ginagawa ko, siyempre malaki. Binababaan ko ng konti. Baba. Pero depende din sa inyo yun kung paano nyo yan. Yung sa akin, ito yun ang kasanayan ko. Yan. Hindi lang yung ano, ang tawag nito sa pinaginagamit ko. Yan. Ito. Siyempre, yan. So, imasin nyo lang. Pagpansin nyo na okay na, pantay. So, lalagay na natin yung paunan. Yan. Gutin nyo lang. Ganyan po. Yan. Lapit na. Papakita ko po sa inyo closer para at least ayan. Ang ikinaganda ng ganitong klaseng paunan, paglapat nyo sa tare, malaki yung space niya, may makaka-adjust ka pa. So yan, ito na yun sa yung ano, yan. Ito yung tarik na ginagamit ko. Siyempre, at first, kailangan nyo munang isukat yung tarik na gagamitin nyo doon sa paa ng manok. So, yan. Kasi kanina, sinukat ko nito. Yan. Yan. Ito yung tarik na gagamitin natin. Philippines, kasi talaga, ano, makabayan tayo guys, mga sa Philippines. Siya nga pala, yung gamit na bakal ng tari natin is Camstal. So far,
maganda naman yung ano, nagpapanalo naman po tayo, and then sa issue ng bali, so para wala pa naman tayong experience na gano'n. Yan. Siyempre yung tali din natin is maikli lang, iksi lang. Kasi yung pagsisecure ko ng tarik natin, pakita ko sa inyo ngayon, dali lang din, dali lang sundan. Yan. So yung ginagawa ko, gumagawa ako ng groove. Yan, ikot. Tapos pabalik. Ang purpose nito, para ito, syempre, wala yung groove. Para iglapat natin dyan, talagang kakapit siya kasi may tali na nakaan. Ito lang. And then, sipat natin yung paa ng manok, ganyan. Check nyo kung hindi ba gumalaw yung paunan, and then, lalagay na natin. Yan. So, diba, pansin nyo, pag malaki yung paunan nyo, kahit iganon mo pa, may allowance ka pa dyan. And then, sipat natin kung naka-align na ba sa gusto natin. 1 o'clock settings. Yan. Ito. Papakita ko sa inyo yung 1 o'clock settings na ginagamit ko. Yan. So, yun. Closer natin, guys. Yan. Tsaka ba natin ang konti. Yan. Hirap pala pag ikaw lang yung nag-ano. Yan. Yan yung 1 o'clock settings ko. Kasi tulog na yung cameraman natin. Yung anak ko lang naman yung cameraman ko. Yan. Yan. 1 o'clock settings. Yan. So yun. 1 o'clock settings. And then pagkatapos nyon, kita nyo na kampante na kayo na naka 1 o'clock settings ka na. Siyempre, ang manok kasi ito yung panlaban nila, yung tahi nila. So dapat ang ginagawa ko diyan, yung dulo ng tarik natin dapat naka-level dito sa tahid ng manok. Yan, kita ko sa inyo ha. Yan. Dapat naka-level kasi yan. Kasi yung siyempre yung instinct ng manok, once na maglalaban na, itong tahid niya, talaga ito yung ipapalo niya doon kung saan yung punteriya. So dapat, ang dulo ng tarik natin is talagang naka-align dito. Para kung ano yung gusto ng manok, ipalo niya, talagang tatama. Yan. So ngayon ginagawa ko, dali lang naman yung pag, ano ko, ito. Kita ko sa inyo. Siyempre dapat dito pa lang talagang pinapaganda nyo na, lalo na kung anong tawag nito, nangungustomer kayo ng pagtatarik, dapat maganda yung pagkabudbud na dari natin. So ito lang yung ginagawa ko. Yan. 3 layer. Yan. Tapos sa ibabaw dito. Yan. Dapat ba lang dito secure na. Kita nyo, pansin nyo, magandang tingnan kasi nakaganyan, ka-inline siya. And then lock ko dyan. Once na na-lock mo na, sipatin nyo ulit kung gumalaw ba yung pagka ano ng tarik. Once na sipat nyo na ganun pa rin, 1 o'clock, patuloy nyo na yan. And then dapat kahit gaano ka pa kabihasa sa pagtatarik, dapat lalagyan natin ng kondom kasi
para iwas disgrasya. Lalagay talaga natin yung code lock para iwas disgrasya. Yan. Yan. Start tayo rin. Yan. Ito. Then lock. Then dito na naman. Yan. Yan lang. Tapos balik natin dito. Lock. So ngayon, dyan pa lang makita nyo talagang mahigpit na yung pagkakatali natin. Then, ginagawa ko dito, sinisecure ko talaga ng malak ito para once na makompress na yan, so talaga ang pundasyon ng pagkakatali nyo talagang mahigpit na hindi anong tawag nito, hindi namimila yung manok natin. Kasi kung dito sobrang dami na ng budbud nyo dito talaga. Yung ibang manok, lalo na pag stag, namimilay. So yung ginagawa ko, dito lang ako nung minipit. Yan. 1. And then 2. And then 3. 5 beses lang ako 4. 5. And then dito na naman. Dito. Secure ko naman ito. Yan. 1. 5 beses lang din. 2, 3, 4, and then 5, and then lock natin dito. Lock. Yan. Lock. So, pansin nyo, yan, yung 1, 2, 3 pundasyon na yan. Higpit na yan, hindi na yan gagalaw. So, para sa pagtatarik ko, wala pa akong experience na gumalaw yung carrot. So ito pa lang yung ito yung ginagawa ko. And then dito baba, ikot, and then lock, ikot na naman sa itaas, and then ikot, tapos yan, ikot 5 beses lang din yan. Tigli 5 lang po sa akin kasi nakaano na yan, naka budgeted na yan kung ano yung gaano kahaba yung tali na ginagamit ko. Yan. May experience nyo kung ilang ikot, ilang ano. So yan, dito ulit babaw, and then ito. So, yung ginagawa ko para makompress yan, babaw, then dito sa ilalim, ganyan. Yan o. Kukompress talaga yan. Diba? Lock. 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 Ang beses lang din para masundan nyo. Depende din sa inyo kung ilan. Then, lock dito sa babaw. Ito lang. Break ko na naman si babaw. Ikot. Ganyan. Then dito sa gitna. And then sa baba. Para may at least makita ng customer nyo na talagang may disenyo yung pagkatali. And then lastly is lock natin. Lock. Yan. So ito na yun. Ito na yung finished product ko ng 1 o'clock settings. Yan. So far hindi yan gumagalaw kahit anong pilit yung ano yan. So sipatin natin ulit kung anong tawag nito, gumalaw ba. Mapakita natin ulit closer. Yan. Focus natin yung camera. Hirap pala. Yan. Yan po. Yan po yung 1 o'clock settings na ginagamit ko. So, sana po nakatulong. At least kasi yung pagtatari ko, yung pinaka base
ano ko din, nung nag-start ako mag-race sa YouTube lang. Doon ako, Jack Tagalak, Idol Jack Tagalak. Ako kumukuha ng reference kung paano. Ayan. And then later, apply ko. Lumalaban tayo sa fight sa sa derby. So far, nagpapanalo naman. So, at saka guys, huwag niyong kalimutan po, i-follow nyo yung YouTube channel natin, Kusa Kinsi TV, and then yung YouTube at yung FB din natin is, FB page natin is Kusa Kinsi TV. Follow and share lang po mga kaposa. Okay, thank you, salamat.